Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito ako ngayon para ibigay ang papuri sa ating Panginoon. Kasi nga, sa tanda kong ito ay teacher 2 lang ako. Pero ipinagkaloob ni Lord na maging teacher 3 na hindi ko naman inaasahan dahil hindi ako nag-aaral. Hindi ako nag-aaral ng masteral dahil sa mga anak ko na pinag-aaral ko. Pero kontento na sana ako doon sa teacher 2, pero gumawa si Lord ng paraan para sa akin may ibibigay yung teacher 3 na matagal ko na rin talagang hinahangad. So maraming salamat sa Panginoon sa ginawa niya na paraan kung paano. Dahil yung kalaban ko dapat, at hindi na saan ako lumaban dahil wala akong masteral. Pero sa hindi ko paglaban, parang yung kalaban, lumaban ng teacher 3 ay nag-back out. Siguro yun ay dahil sa kay Lord. So maraming salamat, Panginoon. So, one more, may 2 more. Mga bata, nakayoko eh. Pag nakayoko, lalapitan ko. Lilin ko pa ha. Ito si, ano ito? Jordan? Jordan ba? Sa lahat ng Michael Jordan ni James Jordan. Yeah. Ano ko ng abutin na rin siya? Yung ilang Yung dimples minsan na. kasi parang astigmatism. Ate Alice? Yung astigmatism, di ba? Pag sa ilang. Papatayan. Hindi mo ito. Hindi kanina. Hindi ko kasi nakakuskus kanina. Thank Lord. Kaya- Thank you po sa lahat ng binigay Kaya mo may sa amin. astigmatism. Maraming salamat po dahil noong linggo di ako nakaka-attend. Birthday ni nanay kaso hindi naka-uwi. Kaya baka sa onda siguro uwi. Salamat God dahil ang anak ko si Giovanni nakauwi ng maaga kagabi na walang masamang nangyari sa kanya. Lubos ako nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa binigay mo sa amin. Thank you very much. Isa pa. Isa pa. Si Kenjoy. Na? One more. Ito eh. Alam nyo, share ko na lang, konting share lang. Ha? Ako po ay, kami po ay nagagalak ni Pastor to hear na si Kuya Ed ay isang musician. I've been praying for the longest time for God to bring the musicians here. We have Miko now with us. We have CJ. And we have Maestro Ed. And si Pastor po musician din. Right? Kuya Ed, any short message po? Para mayor. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kuya Freddy po ako, Kuya Ed kung minsan. Siguro magpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil po sa paggising namin, maayos ang pakiramdam namin. Kung minsan kasi masasakit yung mga katawan namin eh. Ngayon kanina parang magaan yung loob namin, magaan yung pakiramdam namin. At tuloy, nakapaglaba pa nga ako eh. Naglaba ako eh. Hindi pa ako nagsasapay. Nagpunta na ako dito para, yan po, nagpapasalamat kami sa Lord dahil sa kalusugan namin na andito pa kami para sa buhay. Siguro, ito na yung, hindi ko alam kung basta nararamdaman namin na masaya kami. Salamat po. Thank you po. Ang tunay na musikero daw may chan si Pastor, si Kuya Fred. Kasi yung mga instruments namin, pinapakong dito. Yun ang purpose ng chan. One more. Oy, Tita G. Ito. Hindi si Korea dito to ha. Tita G yan, Tita G. Magandang umaga po sa inyo. Sumatanahin ko na po. Ito po konti lang naman tayo. I was really praying for this time to come. I thought the Lord na, sabi ko, Lord, 60 na ako, pero yung aking spiritual life is somewhat lost. Hindi ko alam kung saan ako church mag-attend. Hindi ko alam kung anong time na ibibigay ko. Lord, please speak to my life. I don't have enough time for you.
Sunday, trabaho ko din. Wala man lang akong naibigay sa'yo na financial. Yung God gift ko sa'yo, hindi ko nga nasusunod eh. But you continue to give and bless me, O God. I want to serve you, Lord. Pero ang judges ng mga tao, hindi pwede. So what I did is study Bible for myself. Sabi ng anak ko, anak, hindi ako makatulog eh. 2:00 gumigising ako. Tapos inaantok na ako na 4:00. And the Holy Spirit used my son. Sabi niya, Mama, because this is the right time for you to study the Bible and listen to God. So nashock ako doon. So from that time on, every time na hindi ako makatulog, I'm holding my Bible, listening to the pastor online, and having my notebook and the Bible with me. At dumating na nga ito, dinala ng Panginoon na andito yung church ni Pastor Jesus First Mission Church. And I'm so happy. Noong first Sunday po na nandito po tayo, nanginginig na po ako. Talaga pong umiiyak na po ako sa saya. Hindi ko po maipaliwanag yung sila. Pagpasok po ng gate nito, gusto ko na pong bumulahaw ng iyak, pero hindi ko po magawa. Because my spirit really praised God. Dinapit niya po ang sa bahay na namin mismo. God really answered prayers at the right time. So kayo mga bata, kayo napaka-blessed na kasi at your early age, pinakilala na ng Diyos sa inyo kung sino siya. At kanina pagpasok ko dito, ayoko po talagang mag-stay sa likod because I really want to hear God's message and worship God na walang nakikita ano pa man. So pag upo ko dito, hindi ko na po talaga mapigilan iyak ko na I was really praying hard na sana ito na po yung umpisa sa dinami-dami ng simbahan na inatendan namin. Pangalawang church na po ito. Kaya sabi ko kay Ed, paggamit tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Kung anong leading sa atin ng church na ito na pinadali sa atin, paggamit tayo. Thank you, Lord. Thank you. Praise God. Hallelujah. The Lord deserves a louder clap. Come on, hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for those sharing, Panginoon. Pagpalain po yung mga taong ito na nag-share. And we pray, Panginoon, for next Sunday, meron ka na naman pong itatayo na malakas na loob na magbabahagi ng iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Thank you, Jesus. Amen. At this point, we're now going to listen to the heart of the service. Ito po ang salita ng Panginoon to be led by Pastor Vic. Amen. So, nakikita niyo po sa monitor ay JFMC, Jesus First Mission Church. Well, actually, yan po yung pangalan ng church namin sa Bungabon. But dito sa Gimba ay nag-create tayo ng specific name na ating i-register. At binigay po sa atin ng Panginoon yung GRMC, which means Grace Revealed Mission Church. So, magtataka po kayo bakit iba yung pangalan ng church sa Bungabon. Kasi alam niyo po ba na ang church ay dito lang sa lupa. Ang gobyerno natin ay nagre-require ng pangalan isang samahan upang maingatan yung mga tao na pumupunta doon. Kasi kapag ka nagre-rehistro ng isang samahan o grupo, ay kinakailangan merong nakalahad na statement of faith, yung ano ba sa Tagalog yan? Yung pananampalataya ay nakalagay doon pag pinasok mo sa SEC, Securities and Exchange Commission. Para maingatan yung mga taong pumupunta doon. Like for example, halimbawa, ang church na pupuntahan nyo ay nakalagay doon sa kanilang bylaws ay pwedeng maging asawa ng pastor, yung lahat ng babae sa church.
ay hindi po papayagan yan ng SEC. So yun po yung purpose bakit nagre-rehistro. O di kaya naman ay mayroong paniniwala na kailangan ng lahat ng pera nyo ay sa pastor mapupunta, lalong hindi pwede yun. No? O di kaya naman ay nakalagay doon sa kanilang pananampalataya ay lahat ng batang may edad na 2 taon ay kailangang ialay sa Panginoon, di ko no? So, papayagan ba ng gobyerno? Hindi. Kaya meron pong tinatawag na pagre-rehistro sa ating gobyerno. Ngayon, ito po. Pagdating po sa langit, hindi natatanungin doon kung Jesus is Lord Church ka, kung Jesus Faith Mission Church ka, kung Grace Revealed Mission Church ka, so on and so forth. Walang ganung tanungan. Kasi ang tanging hanapin lang doon sa puso ng tao ay si Jesus, hindi yung pangalan ng samahan. And definitely, dahil diyan ay hindi tayo naniniwala na walang anumang relihiyong makapagliligtas sa tao. Amen. Ang pininiwalaan po natin ay yung taong merong relasyon sa Diyos, tamang relasyon sa Diyos, yun yung kukunin ng Panginoon. Kaya kahit pakyawin po natin yung lahat ng klase ng relihiyon dito sa lupa, hanggat wala kang tunay na relasyon sa Panginoon, you will pray. Tatanda kang pangit. Di ba? Kaya tumanda tayo, mapangit natin eh. Dahil pinalaki tayo sa relihiyon. Pero ngayon, hindi nyo ba napapansin? Tingnan nyo ngayon tayo. Ang sasaya ng mukha. Kasi sa church ng Panginoon, walang malungkot. Bawal ang malungkot. Amen. Tingnan natin yung katabi natin at sabihin natin sa kanya, bawal ang sad. Happy lang. Oh, amen. Kaya dito po, ginagawa po natin na tayo po ay patuloy na makakilala sa Panginoon dahil yun ang gusto ng Panginoon. At ang mensahe pong daladala ng church na ito, pag sinabi pong church, lagi yung tatandaan, hindi po yan relihiyon. Pag sinabing church, it is a group of believers in Christ. Ito ay kalipunan ng mga taong nananampalataya o naniniwala kay Kristo. Kaya kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, kasama ka doon sa tinatawag na church. Ang Tagalog ng church ay iglesia. Iglesia ni Kristo. Bakit? Bakit iglesia ni Kristo? Yung salitang iglesia ay grupo ng mga mananampalataya. Kaya pag idinugtong mo yung ni Kristo, ay grupo ng mananampalataya ni Kristo. Hindi ikaw yung iglesia na nasa relihiyon. Di ba? Lagi ko ang biyanan ko ay iglesia ni Kristo, sabi nila. Pero hindi ko naman makita yung Kristo sa buhay nila. Kaya yung kanilang abbreviation ay INC. Nakikita niyo po ba yan? INC. Anong ibig sabihin ng INC? Incomplete. Incomplete. No? At ginagamit po nila yung iglesia ni Cristo. Hindi tayo naninulig sa kundi pinakikita ko lang. Ang sabi naman ng isang manggagawa o ng isang mangangaral, sabi niya, yung definition ng INC ay Iglesia no Cristo. Ito yung iglesia walang Kristo. Bakit? Kasi hindi naman nila pininiwalaan si Kristo ay Diyos. Tao lang daw. So tayo pa naniniwala sa Bible na si Jesus ay sinabing tao, 100%. But sinabi rin ng Bible na si Kristo ay Diyos. So kailangan paniwalaan mo yun. Kung sinabi siyang tao, paniwalaan mo. Pero pag sinabi siyang Diyos, paniwalaan mo rin. Hindi mo pwedeng tanggalin. Kasi ang tinuturo po nila ay hindi raw pwedeng sabihin Diyos si Kristo kasi siya ay tao. Natural. Ang itutubusin niya tao, tayo. Ano po? Kaya siya ay naging tao. Ngayon, kung kabayo yung tutubusin niya sa krus ng Kalbaryo, sa palagay niyo kaya magiging tao siya. Natural, kabayo rin siya. O langgam, kung langgam ang tutubusin niya. Pero tayo po ay tao na nangangailangan ng katubusan. At ang katubusan lamang na ibabayad doon ay yung walang kapintasang dugo, yung banal na dugo ng Panginoon na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung tinambayan niya. So definitely, kailangan niyang maging tao para matubos tayo. Amen? Kasi kung hindi siya nagkatawang tao, paano niya mababayaran ng banal na dugo yung kasalanan natin?
At isa rin po yun sa paniniwalaan natin. Sabi ko nga po, kapag ka nag-minister po ako, hindi natin niyayapakan at niyuyurakan ng anumang religion, ginagalang po natin sila. Kasi yun yung paraan nila. Galing din tayo dyan. Lahat tayo pinanganak na mayroong religion. At namulat na nga yung mata natin, meron na tayong religion. Kaya madalas natin sinasabi, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Mamamatay ka nga dyan. Pag hindi mo nakilala ang tunay na Diyos. Amen? Hindi ito ang topic natin, pero gusto kong sayasanan mo. Di ba? Medyo lumawak-lawak. Hindi natin pwedeng sabihin, tao lang siya. Tinatanggap natin na tao siya. Pag ang lalaki po ba, at ang isang lalaki ay nagsama, ngayon kinakasal na, mabubuntis ba yung isa sa kanila? Pag ang babae at isang babae nagsama, mabubuntis ba yung isa sa kanila? Unless, excuse me, may isang lalaking sumipin. Dito po, tayo, ipinangnak tayo merong tatay, merong nanay. Nagsama yon. Yung tinatawag na sperm cell and egg cell, kailangan magsama. Pag hindi nga nag-meet yan, hindi mabubuo yung tao. Tama? Si Jesus ba may tatay? Wala. Kasi hindi naman siya anak ni Jose. Siya ay nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo isang araw at lumaki yun dyan ni Maria. Now, kung si Jesus ay hindi galing sa sperm cell o egg cell ng isang tao, bakit mo siya tatawagin tao? Ako niyo? Kahit 100 taon na magsiping ang isang lalaki sa kapwa lalaki, hindi mabubuntis yan. O ang isang babae sa kapwa babae, kahit 100 taon, hindi magbubuntis yan. Unless na isang babae at isang lalaki magsiping. At pag nag-meet yung sperm cell and egg cell, mabubuo yung tao. Amen? Si Jesus, hindi siya galing sa ganun. So doon pa lang po, kahit hindi babasahin ang Biblia, common sense lang, maiintindihan mo na si Jesus ay hindi lamang tao. Dumaan siya sa katawan ng tao, kaya siya naging tao. Amen. Kaya tayo po, tinatanggap natin na ang sinasabi ng Bible, He is man 100%. Yes, we agree. But He is God, kasi sinabi rin ng Bible, siya ay anak ng Diyos. At siya ay galing sa Diyos mismo. Amen. At itong anak ng Diyos isang araw, bumaba dito sa lupa. Sabi po ng John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kung papansin niyo po, the law was given to Moses. Halimbawa po ito yung law, ibinigay kay Moses. Halimbawa ito si Moses. So, ibig sabihin, para lang siyang isang bagay na nilagay sa pangangalaga ni Moses. Then, sabi po doon, but grace, ang biyaya, and truth at katotohanan ay dumating. Saan? Sa pamamagitan ng person ni Jesus. Hindi po kung ito po ay law o kautusan, ibinigay kay Moses. Ibinigay. Ngayon, yung biyaya naman, halimbawa ito ay biyaya at katotohanan, sabi po dyan, dumating at nagkatawang tao. Ang sabi po ng John, chapter 1, verse 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So makikita ba natin doon na yung biyaya at katotohanan dumating in the person of Jesus Christ. At ito po yung mensahe ng church natin. Itong church na yung pinuntahan ngayon, itong church na pinapakilala namin sa inyo, isa-isa lang po ang dala. Hindi natin dinadala yung kautusan. Bakit? Kasi mayroon ng Kristong nagdala ng biyaya at katotohanan. At ito po yung mensahe ng mabuting balita namin gustong ipahayag sa inyo. Kaya nga ang ganda ng pangalan ng church na ito. Grace Revealed. Yung biyayang nahayag. Yun po yung ating ibibigay sa tao. Kasi kapag hindi po ito naintindihan ng tao, pag pinagsama po natin yung law, yung batas at yung biyaya at katotohanan, tawag po diyan labo-labo.
Ang kautusan po, yan po ang dalang mensahe ng relihiyon. Ano po, ano yon? Magpakabait ka. Bawal yung ganito. Ganito lang ang gagawin mo. Tanong, kaya niyo po bang magpakabait? Isa pa, ang dalang kautusan ng kautusan ay huwag kang magkakasala. Dahil the moment ka magkasala ka, you will die. Tanong, sinong tao rito ngayon sa loob ng church na ito ang hindi nagkakasala? Kaya niyo po bang magkasala? Sabihin niyo ngayon, tumayo kayo sa gitna. Pastor, ako hindi ako nagkakasala. Wala. Alam niyo bakit ibinigay ang utusan? Kasi nung panahon na yun, wala pa si Kristo. Wala pa yung Espiritu Santo. Kaya kinakailangan ang tao ay sumunod dun sa batas dahil yun po yung guide para mabuhay ka ng tama. Ba, ang tanong po, may nakasunod ba 100%? Wala. Yung 10 nga lang, hindi natin masunod. Kunin ko yung isa. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ibig sabihin, gawin mong espesyal yung isang araw na yon. Kung Sabado yun o Linggo, pinagtatalunan yan eh. Sabi nung Sabadista, Sabado raw. Sabi naman natin, hindi, Linggo. Pinagtatalunan. Hindi kasi naiintindihan yung tunay na kahulugan kasi ang Sabat po, ang ibig sabihin ng Sabat ay rest, pamamahinga. Sa unang panahon ng pagbibigay ng utusan, ang pamamahinga nila, hanggang ngayon ginagawa ng mga Hudyo yan kasi nasa bakas pa rin po sila. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kapag araw ng Sabat, bawal magsaing, bawal maligo, bawal magsibak ng kahoy, bawal mag-ibig, bawal mag-toothbrush. Lahat, yung hygiene, bawal kasi kailangan magpahinga ka lang, yun ang mensahe. Kaya ba natin yan mga kapatid? Isa lang. O sabihin natin, kung Linggo o Sabado, sabi doon, walang magtatrabaho. Pero kapag araw ng Sabado, o gawin na natin araw ng Linggo, nape-perfect po ba natin yung buong panahon ng ating buhay na kapag kalinggo na sa church tayo? Hindi. Kasi minsan may mga importanteng bagay. O paano na kung makatulan tayo ng Diyos doon, bigla kang mamatay dahil doon sa kasalanan mo na yun. Kaya ang kautusan na hindi matupad-tupad ng tao, tinupad ni Jesus doon sa krus. Para sa iyo, para sa tao. Kaya ngayon hindi na nakadepende ang kaligtasan ng tao sa kanyang pagsunod mismo. Ang kaligtasan ng tao ay nakadepende doon sa ginawang pagsunod ni Jesus. Kaya kailangang maniwala ka at tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Hindi relihiyon. Bakit? Kasi walang relihiyong napako sa krus. Si Jesus lang ang tanging persona na napako sa krus. Kung kaya't ang kaligtasan, sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, ay walang ibang pinagkatiwalaan na ibigay kundi sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Kaya, ibig sabihin, hindi tinitignan ng Diyos yung pangalan ng church. Although kailangan niya ng gobyerno. Nakuha niyo po ba? Kasi kaya kung sinabi niya, baka magtaka kayo, bakit JFMC yung nakalagay dun sa ano ni Pastor. Amen. Hallelujah. So, punta tayo sa ating topic. Baka hindi tayo matapos ng maaga. Amen. Pero kung gusto niyong sumunod sa kautusan, ang kautusan ko nagsasabi, yung araw ng Sabat ay 24 hours. Nakailang oras na tayo? Di ba? Anong oras tayo nagsimula kanina? 9:20. Ang 24 hours ay matatapos bukas ulit ng 9:20. Kaya niyo po ba mga kapatid, walang uwian? Yun ang kautusan. Pero dahil tinanggal na tayo ng Panginoon sa kautusan, kahit mamaya before 12, pwede na tayo matapos. Dahil wala na tayo sa kautusan. Amen? Magandang balita.
Tinubos na tayo sa kabusan ng Panginoon. Hallelujah. Excuse me. So, kagabi ay tumatawid-tawid pa si Pastor Vic, ano po? At si Kuya Joe ay mahimbing patulog kagabi, parang hindi ka tumahol kagabi, Kuya Joe. Okay. Medyo malayo yung ating monitor, ano po? Yan. God is good. Nakikita niyo po ba yung monitor natin? So, pagbilang ko po ng 3, 1, 2, 3, ay sabay-sabay nating babasahin. Ano po? 1, 2, 3. Okay. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo sa kanya, may 20 ka ba dyan? Pwede ba? Wala nang mararating yung 20. Ano po? Wala na? Alam niyo po, masaya sa church. Sa reliyon, malungkot. Sa reliyon, bawal tumawa. Sa templo kayo. Ganong bata tayo, ako. Kasi lumaki kami ng religyoso. I believe isa lang yung relihiyong pinanggalingan natin. Na minsan, hindi naman natin naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng relihiyon na yun. Meron ba dito ipinanganak na saksi ni Jehovah? Wala. Ipinanganak na iglesia ni No Cristo? Wala. Ipinanganak na Methodist, Baptist, Presbyterian, sa Sabadista. Wala, ano? Isa lang sasabihin ko. Sino rito ang ipinanganak na Katoliko? Pinanganak ng Katoliko. At nung bata ako, gusto ko maging pari ako. Kasi napaka-religyoso namin tao. Naalala ko noon kapag mayroong tinatawag na Angelus. Angelus nga ba? Yun ay tuwing alas 6 yata ng hapon o gabi. So mananalangin. Mananalangin si nanay. Si tatay ko hindi kasi lasinggero yun. Kaming magkakapatid. At ang panalangin ng isa lang paulit-ulit. At nakakapagtaka, kahit paulit-ulit hindi mo ma-memorize. Nagkakabalik-balik ka. Tapos biglang may tutunog sa kusina. Nagkakalong yung pusa. Nagkakanapagan yung... Kasi wala namang rep nung araw eh. Tang-tang-tang. Nagkakabagsakan yung piniritong isda ni nanay. Ay tinangkal ng pusa. Yung tiyahin ko masusungit kasi may mga tiyahin akong old maid na matandang dalaga. Titigil muna sa pagdadasal yun at magmumura. Pambihira itang pusa, pupuntahan sa kusina at mumura-murahin yung pusa. Pagkatapos doon, balik na naman dito. Pray ulit tayo. So hindi na iintindihan kung ano yung pinasok ng relihiyon. Pero yung isang taong may Kristo sa puso, mapapansin nyo, kung dati kayong nagmumura ng 10 beses isang araw, nung makilala nyo si Kristo, nabawasan ng isa, siyang na lang. Amen? At habang nagpapatuloy ka, na lumalapit at naglilingkod sa Diyos, nung naka-1 taon ka sa Panginoon, nung pangalawang taon mo, nabawasan uli ng isa. 8 beses na lang magmura sa isang araw. Bakit? Kasi binabago tayo ng Panginoon. Yung dating masungit, naubod ng sungit, nung makilala niya si Jesus. Ano Ate Jake? Masungit-sungit na lang. Ay, nagbago?
Hindi ikaw yun, Ate G. Kaya red, ha? Witness. Ibig sabihin ay nagbabago. Bakit? Meron kasing Kristo na buhay na nakatira doon sa loob. Kaya yun po yung mensahe ng salita ng Diyos. Hindi ka man mabago ng bigla, ang kailangan lang magpatuloy ka. Kung dati kang malungkot, pag nakilala mo si Jesus, imposibleng bukas ulit malungkot ka. Dahil sabi sa Bible, He is the Prince of Peace, siya yung prinsipe ng kapayapaan. Ang isang taong merong kapayapaan, lumalayas yung kalungkutan, tandaan mo yan. Amen? Kasi meron kang peace of mind, peace of heart, na hindi yan matutagpuan sa relihiyon. Sa relihiyon kasi papahirapan kayo ng pastor doon o ng mamamarat. Lahat ng katago-taguan yung kasalanan, dudot-dutin. At sasabihin niyang, you are not worthy before God. Kaya kailangan magsisi ka, maglubena ka, gawin ganito, gawin ganyan. Magbigay ka ng malaki para patawarin ka ng Diyos. Oh, hindi ganoon ang mensahe ng kaligtasan. Ang Diyos po natin ay alam niya tao ka eh. Marupok. No? Sensitive. Hindi ka lang nangitian, galit ka. Hindi ka lang nangitian, galit ka na. How much more kung hindi ka nakautang? Susumpain mo yung kapitbahay mo. Pero pag meron kang Kristo sa buhay, kung galit sila sa iyo, hayaan mo sila. Kung naigit sila sa iyo, hayaan mo silang mamatay sa inggit. Basta ikaw pumunta ka sa langit. Kung ayaw nilang sumama sa iyo papunta sa langit, hayaan mo sila. Huwag kang sumama sa kanila papuntang impyerno. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Amen? Lumungay ka kasama si Kristo. At ang nakakatuwa, last Sunday, bangka na naman. Nung last Sunday yata, bangka yung message. Let us go over onto the other side. Doon pala, onto the other side. Kasi isang araw dyan tayo sa pavilion nila Kuya Fred at nila Ate G. Bakit? Kasi hindi na tayo kakasya rin. Amen? Doon yung pavilion eh. Kaya, let us go over onto the other side of the lake. Dito kasi bakanting lote. Malay natin, benta sa atin yan. Bakanting lote dyan. Diba? Malay natin, bigay sa atin yan. Actually, nung unang araw natin dito, binati ako ng matanda. Sabi niya, sino kaya nagtapon ng pinagbintang pa? Tapon ng basura dyan ng mga tiles. So, baka may plano sa kanyang Panginoon. Amen. So, punta tayo sa ating topic. Pahiram ng bangka, sabi ko niya. Sa English ko yan ay lend me your boat. At kinuha yan sa aklat ko ng Lucas. So, tignan po natin ano. Luke chapter 5 verses 1 to 7. Verse 1. One day, as Jesus was preaching on the shore of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. So, isang araw na po, nung si Jesus ay nangangaral sa tabi sa pampang ng Galilea, lawak ng Galilea, ay sinundan siya ng maraming tao at sinisiksik siya. So, alam niyo, pag popular ka kasi, talagang babalyahin ka ng tao dahil meron silang gustong makuha sa'yo. At karamihan ng mga taong nandoon ay may mga sakit. Libo-libong tao. So, hindi siya
meron siyang tinatawag na 12 apostles. Wala pa yung 12 apostles sa kwentong ito kasi sila Pedro ay nangingisda pa ng datay. Bakit? Ito siya. He noticed two empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. So napansin niya na mayroong dalawang bangka na nakatambay na sa may pumpang. No? Dahil iniwan na ito ng mga mangingisda at naghuhugas na ng kanilang mga lambat. So ibig sabihin, pag naghuhugas ng lambat, ay galing na yon sa mangingisda. Ano? Yan. And then sa verse 3, stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. So si Simon Peter, Simon Pedro yung may-ari ng bangka, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. So sabi niya kay Simon, pwede bang iusod mo doon sa medyo alisin mo sa pampang, ibig sabihin ano mo sa tubig. Kasi para hindi siya masiksik ng tao. At mula doon, sabi mo doon, ay sa bangka, ay nagturo siya ngayon, nag-aral siya. Nagturo siya. And then, sabi ko yan, when he had finished speaking, he said to Simon, nung matapos na siyang mangaral, ay ginalikan niya sa Simon. Ginalingan niya. Sabi niya kay Simon, now, go out where it is deeper, punta ka doon sa may medyo malalim, and let down your nets to catch some fish. Punta ka doon sa medyo malalim, sabi niya kay Simon Pedro, at ihulog mo yung lambat upang makahuli ka ng mga isda. Verse 5, Master, Guru, sabi ni Simon Pedro, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Sabi niya, buong magdamag kaming ang isda. Nagpakahirap, lahat na ng technique, lahat na ng diskarte ginawa namin sa pangingisda. Pero kahit isang butete, sabi ko yan, didn't catch a thing. Kahit isang bagay, wala ka na yung nakuha. But, if you say so, I will let the nets down again. Magdamag kaming, kasi ang pangingisda, ginagawa paggabi. Kaya nga, ang mangingisda, hindi ko alam kung tatama ako, kasi hindi naman ako mangingisda. Hindi ko alam kung kailangan maliwanag ba ang buwan o walang buwan. Parang walang buwan yata eh. Tama? Walang buwan? Walang buwan ano? Kasi kailangan nila ng lampara para yung isda doon ma-attract sa lampara, lalapit sa bangka. Yun ang alam ko. Hindi ko alam kung tama. Pero parang tama yata. Kasi pag maliwanag ang buwan, scattered ang isda. Dahil nakatingin sila sa buwan. So ngayon, magdamag. We have toiled all night, sabi niya. Nagpakahirap kami. Lahat na ng effort ginawa namin. Pero wala kaming nakuhuli kahit isa. Pero, sabihin po natin, pero, subalit, natapwat, ngunit, dahil sinabi mo, ihuhulog ko muli ang lambat. Ano nangyari? Yun. And this time, yan. At sa pagkakataong ito, not yesterday, not tomorrow, this time.
In this moment. In this moment. Ayun po. Ibig sabihin, hindi mamaya. O teka muna. In this time, sabi ko ng Bible, their nets were so full of fish. They began to drown. Sa pagkakataong ito, nang ihulog nila yung bat, tagabi, magdamag silang nangingisda, ngayon hinulog nila yung lambat. In this moment, sabi doon, napuno ng isda yung lambat at nagsimula itong mapunit. Wow! Bakit? Sa dami ng isda, hindi magkandadala. Dahil hindi magkandadala, sumigaw si Pedro, "Hey! Nasa isang bangka. Mga katropa, sabi niya, punta kayo rito. Hindi makayanan, eto sabi ko niya, a shout for help broke their partners in the boat, in the other boat. Sumigaw sila. And soon, sino niyo po ang boats, tama ba? Boats were filled with fish and on the verge of sinking. Sabi po doon, nung tawagin ni Pedro yung kabilang bangka, tumakbo rin sa kanila para tulungan silang ano yung lambat? Iahon. And then sabi po rito, yung dalawang bangka, hindi na isa, yung pangalawang bangka ay napuno rin ng isda at nagpasimulang lumubog yung kanilang bangka. Oh, grabe. Kasi ninyo, actually, sa pangingisda, ginagawa ng gabi. Pero ito po, araw to. At sa isang professional o dalubhasang mangingisda, merong karapatan si Pedro na sumuway kay Jesus. Bakit? Si Jesus ay hindi mangingisda. Siya ay anak ng karpintero. Pwede niyang sabihin, ano ba mo sa pangingisda? Ako veterano, ako mangingisda. Ba't mo ako tuturuan? Walang nangingisda sa mga professional na mangingisda ng araw. Ang tamang pangingisda para sa kanila ay gabi. Pero po ito araw to. Anong nangyari? Anong meron? Balikan po natin. Pahiram ng bangka. Sino nagsasalita? Si Jesus. Kanina niya sinabi kay Pedro. Dahil nangangaral siya, sabi niya, doon sa dalawang bangka na nakagarahe na, nakasadsad na sa pangpang, sabi niya, pwede bang i-push mo ng konti, i-atras mo ng konti doon sa tulo. Meaning to say, hinihiram ni Jesus yung bangka ni Pedro. Isa lang. Ilang bangka yung nakagarahe? Dalawa. Ilan yung sinakyan ni Jesus? Stepping into one. Isa lang yung sinakyan niya. At ginamit niya sa pangangaral. Tingnan ulit yung natabi. Sabihin niyo sa kanya, kung may hihiramin si Jesus sa iyo ngayon, ipapahiram mo ba? Amen. Kung hihiramin niya yung wallet mo, pahiram mo? Yung mga taga-nagpandayan na lang to. Kung si Governor Umali ay maghahamon sa atin at makikipagpalit ng wallet, makikipagpalit ka ba? Yes!
Definitely, absolutely, yes. Kasi tiyak, mas paldo, mas makapal yung wallet ni Governor kaysa sa wallet natin. Amen? Huwag na si Umali. Si Diskaya na lang. Kung makikipagpalit sa akin si Diskaya, kailan niyo ba si Diskaya? Kontraktor. O si Martin Romualdez kaya? Halimbawa, makita niyo yung kotse ko dyan, sabi niya, ay Pastor, palit tayo ng sasakyan. Sa palagay niyo, hindi ako mapayag. Yung kotse ko, pag minsan nag-overheat na. Allah. Hindi ko siya natatapos magsalita. Yes na po Sige, sir, palit tayo. Bakit? Kasi alam mo, mayroong mas malaking biyaya na nasa kanya kumpara sa iyo. Now, who is Jesus? Sabi natin kanina, sabi nila siya ay tao lang. Kung tao lang si Jesus, mga kapatid, malilimitahan siya. Dahil isang tunay na tao limitado. Now, meron siyang part ng pagiging tao sa kanyang pagiging Diyos. Ang sabi ng Bible, Jesus was co-creator and co-owner of the universe. Siya yung kasama ng Ama nung likhain niya ang mundo at kasama siya ang tagapagmana ng mundo. Now, who is Jesus? May-ari ng mundo. Kung may hihiran mo sa sayo, ipapahiram mo ba? Salamat sa buhay ng ating Ate G, Kuya Fred. Hindi sinasadya at hindi inaasahan, nagtagpo tayo. Pinagtagpo tayo at naniniwala akong itinadhana rin tayo. Kasi mayroong pinagtagpo pero hindi itinadhana. Outs. Sino mag-aakala na makikilala natin itong mag-asawang ito? At sino mag-aakala from lut-lut nang nagpandayan ay makarating tayo? Sino rin ang mag-aakala yung isang pastor na kalbo na galing ng bumamon makakarating din? Diba? Actually, 2004, I think 2004 or 2005 na dengue po ako. It's a matter of life and death. Sumuka ako ng dugo, yung ilong ko, pag yumuko ako parang niriko, pag tumulo yung dugo. At yung platelet ko that time, doon sa mga nurse, kung mayroong nurse dito, ang platelet ko that time ay 15 na, 1.5 na lang. Akala ko pangkaraniwang tarangkaso lang, pero dalawang linggo na ako linaw. Hanggang sa yun na nga, nung sumuka na ako ng dugo, natakot na si Mrs. Ay, iba na to. Hindi naman na dengue pala. At ang dengue pala, walang gamot. Isang linggo na ako sa San Lazaro. Sa San Lazaro ako dinala. Pero marami pang pinagdala sa aming hospital doon sa Cavite. Dinala ako sa Lasal, sa Gentry. Sa Lasal hindi ako inadmit kasi alam ko kung nairason. Tapos dinala ako doon sa doon sa General Reyes Cavite. Tapos may pastor doon na dumating, kakilala namin. Kasi lukay-lukay na ako. Pastor yung mga nagsakay sa akin sa L300. Sila yung nagdadala sa akin. So nagbubulungan sila, narinig ko. Actually nagbubulungan pero narinig ko. Sabi niya, Pastor, ang galing mo dito na, alisin nyo rito yan. Mamamatay dito yan, sabi nila. Sabi ko. So napilitan, dinala ako sa San Lazaro. San Lazaro Hospital. Kasi doon expert sa dengue at kagat ng basta natuklaw
natuklaw ng aso, natuklaw ng ahas, natuklaw ng pusa, experts. And during that time, September yata, nakarating kami sa San Lazaro ay 7 p.m. from Cavite. Punong-puno yung doon sa entrance, daming may sakit. Puro dengue lahat, karamihan. At alam niyo po, 7 p.m. ako dinala, na-admit ako doon sa loob 4 a.m. Nakahiga ako doon sa bangketa, daan-daanan ng tao kasama si Jesus. At yung isang pastor na patanay na tao kasi almost 2 weeks na yata ang suran-suran. So, nilatag ni Mrs. yung jacket. Doon ako nahiga. Imagine kung gaano kalamig yung bangketang Norway na landa. Ako kasi nadadaan. So mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ako doon ng madaling araw na nakahiga. Saka lang ako na-admit doon sa loob. At kung na-admit ako, dalawa pa kami sa isang bed. Imagine, sa sobrang dami ng pasyente, share na lang kayo sa isang ama. Ano po, that time, nung nag-check up na ako ng doktor, kailangan ko ng 15 bags na dugo. 15 na. 15 yung platelet count, 15 yung need na dugo. Ang problema, walang dugo na available. Alas 4 ng madaling araw. Nag-uusap yung pastor, kinakausap niya si Jesus, nagbubulungan sila. Pero doon sa buka ng mga labi nila, nakikita ko sa mga itsura nila, hopeless na. Katingin lang gano'n. Alam niyo, habang gano'n, isa lang sinabi ko, kung tapos na ang mission ko, Panginoon, kunin mo na. Kasi pagod na ako. Isipin niyo, 2 linggo kang walang kinakain, puro suka. Na kahit tubig, ayaw pumasok. Himala ng mga himala, nung pinontak nila ang Red Cross, may nakuha 10 bags. So yung bago madaling araw yan, ay nasa lina naman. At ito maganda mga kapatid, libre. Kinabukasan may nagpuntahan doon ng mga kapatiran namin from Pandakan. At kasi mahal nila sa pastor. Ako kasi kung saan ako napupunta, ay nai-inlove sa akin yung mga kapatiran. Minamahal nila yung kahit na ako ay pastor na hindi naman ako yung kanilang resident pastor. Kaibigan ko yung pastor doon, pero nagtuturo ako doon. Alam niyo po yung kanilang trato sa akin. Tinrato nila akong parang ako yung kanilang pastor. So blessed ako doon sa mga tao. At kahit dito sa Gimba ay nakikita ko rin yan. Nararamdaman ko yun sa inyo. Kahit sa pinanggalingan ko sa kuya ko. And then, may dumating doon na isang kapatiran. Actually, 3 sila. Isang senior citizen. Mag-80 na yata yun. Kung maglakad alam yung galit ang doon, mag-donate ng dugo kay pastor. Tapos meron isang kapatiran doon, wala na ngayon yun, kinuha na ni Lord. Itong kapatiran na ito, si Ate Madel, worship leader namin yun, doon sa Panda. Alam niyo po yung hitsura niya, pag hinipan siya ng hangin, tutumba na. Ganun kalaki yung katawan niya. Kaya nung nakita ng doktor, may dugo pa kaya ito. Ako ganito na ang katawan ko nun. So, binuhay ako ni Lord. Dahil kung hindi ako binuhay nun, wala ako dito ngayon. Ibig sabihin, nakatakdang magkita-kita pa tayo, mga kapatid. Nakatakda. Nakatadhana.
Kaya pinagtag po tayo at itinatay. Nung sabihin ko, Lord, kung tapos na yung mission ko, kunin mo na ako. Hindi pa pala tapos. Meron pa akong gagampanan. Ano uli yung sinabi ko? Binuhay ako ni Lord. Sige Lord, gamitin mo ulit yung buhay. Siguro during that time, sabi ni Lord, teka muna, anak, pahiram muna ng buhay. Ito yung humihiram na hindi niya kinukuha. Kasi yung iba pag humiram, kukunin. Hanggat wala ka ng katas, kukunin sa'yo. Tapos hindi naman marunong magbalik. Di ba? Kaya pag sa Facebook may nangumusta sa inyo, matagal ng isang taon, 2 taon, 3 taon, tapos biglang nangumusta. Alam niyo na kung ano yung kasunod noon. Oy, kumusta ka na? Alam niyo na kung ano kasunod noon. Anong kasunod noon? Pautang naman. Kaya minsan nakakatakot sumagot doon sa nangungumusta. Amen. Hallelujah. Now, pagsakay ni Lord sa bangka ni Simon Pedro at ipinagamit ni Simon Pedro, gumanti ba ang Panginoon? Minsan nanghihiram ang Diyos sa atin ng oras. Oras lang. Sunday lang. Ilang oras tayo rito? Nakakailang oras ang tayo? 9. Ha? Nung nagsimula tayo? 9:20? I think 9:20. 9:20. So, ang oras natin ay, ano na siya? 10:42. Nakailang oras na tayo? 1 oras at kalahati. Parang hindi. 9:20, 10:40. Isang oras at 20 minutes. Tama na? Okay. Kung tayo ay nasa batas o nasa kautusan, kailangan 24 hours tayo dito. So bukas pa tayo mag-uwi na, supposedly. Para makumpleto natin at masunod natin yung isa sa mga utos ng Panginoon na ipangilin ang araw ng Sabat. Pero dahil tinubos na tayo ng Panginoon sa mga ganong kautusan, oras lang inihingi niya. Ilang oras? From 9 to 11 actually. 2 lang sana. Pero dahil na late na tayong nagsimula kanina, so dapat matatapos po tayo ng 11. Baka sakali matapos. Kung hinihiram ni Lord yung oras na yan, willing ka ba na ipahiram? Hey, may talent ka. Alam ko sa inyo, marami dito magagaling mag-video, okay? Tama? Tama ako? Yes. Kasi Pilipino ka eh. Talent yan ng Pilipino. Pag humawak ka ng mic yan sa video ka, kahit sintonado kakanta yan. Pero pag sa simbahan, sa church, ayaw. Sino rito yung mga dancer? Sa high school, meron ati-ati? Marami po silang lahat po. Oo, kanya. Magagaling kayong sumayaw, pero pag sa church, bakit ayaw niyong sumayaw? Alam niyo ba ang pagpupuri ay 7 ways to praise the Lord. Merong pagluhod, merong pagpapalakpak, merong pagsigaw, merong pagkanta, merong paglundag, merong pagsayaw, at marami pa. Kaya ibig sabihin, kapag ka nagpupuri sa Diyos, yung body language natin, tinitigyan na yung Diyos. Gamitin mo. Inihiram niya yung talent mo. Amen? Nakakatuwa. Nakalain mo si Kuya Fred pala ay isang musician. No?
Nagsisimula ang church na ito kasi church niyo po ito. Actually, church niyo ito. Isang araw mawawala si Pastor Vic dito. Kasi church niyo ito eh. At kung dumating man yung araw na yun, titiyakin ko po sa inyo, may pastor na kayo rin. Parang nagpapaalam naman na. Ang buhay po natin ay pinagkagamit natin sa Diyos. Salamat doon sa talento. Salamat sa offer. Ito yung correct. Actually, hindi talaga kami magkakilala. Pinagamit na nila itong lugar. No? Para po sa kalaman ng lahat, walang